Gwapo ka nga pero siraulo ka. Siyempre, sa pagkakataong ito, dadalhin ko si Utmay sa aking mahal na sasakyan. Sukmay, hahatid kita sa landas ng pag-ibig sa gitna ng malawak na kapatagan. Sandali lang. Tapos na! Tapos na! Hanggang dyan na lang! Siguro alam niya Tapos bakit parang na? si tatay tunog na parang ibon talaga. Hoy! Hoy! Tumigil ka! Sabihin mo sa guro, huwag magsalita ng matamis. Kahit ano pang mangyari. Grabe! Astig mo ha! Kamukha mo siya! Ano? Kinuha mo na ba ang papel at pinagdugtong ang tela? Kukunin mo pa ang pera ko! Diyos ko! Anong malaking problema ito, Mama? Isipin mong mabuti. Wala akong alam. Baka naman nakalimutan mo lang kung saan mo nilagay. Hinahanap ko na ng mabuti. Wala akong kalilimutan. Kahit isang piso hindi ko nakakalimutan. Paano pa kaya isang pirasong lupa? Noong oras na yon, nakita ko si nanay na lumabas sa kwarto ko at nagduda na ako. Asan na yung dokumento? Pakiabot nga! Tama yan, kunin mo. Pero hindi mo may babalik. Diyos ko, bakit hindi mababayaran? Ibigay mo ang kutsara. Uy, mga kaibigan, dito ang aking phone. Niloko ka na ba niya? Nay. Bobo ka! Layuan mo ako! Adios ko po. Walang Mama, hiya! malaki na ako. Bakit mo ako sinasaktan at binubugbog? Ngayon nangyari na ang lahat, tama? Susunod na pagkakataon, humanap ka ng ibang lupa para kay Ina. Kaunting pagpili lang. Pero Ina ay nag-overreact. Ay, sandali lang! Maliit ba? Hoy! Akala mo ba dahil maliit siya? Wala siyang pakialam? Siya ay talagang may malasakit. Walang modo! Anong kabastusan ang ginawa mo? Kunin mo yan para sa akin. Hindi mo ba kukunin? Dahil nung araw na umalis ka sa bahay. Gusto kong pumunta sa Saigon para maghanap ng trabaho. Okay? Bakit mo biglang naisip yan? Alam mo ba na delikado mag-isa pumunta doon? Tama na, masaya. Maraming mga babae ang bumabalik, madaling magtiwala. Doon, madaling mapunta sa mga coffee shop na may madilim na ilaw, kaunting kape lang ang busy, pero maraming oras na kasama ang mga kaibigan. Kaya mag-isip ng mabuti. Ano na naman iniisip ko? Naisip ko rin, kung makakatakas ako, pupunta rin ako sa lungsod. Ngayon na nangyari ito, kailangan kong kumita ng mas maraming pera para magbayad ng utang. Nasa bahay ka lang nagtatrabaho, kakaunti lang ang kita. Sino ang kasama mong pumunta doon? Pumunta ka ba mag-isa? Bigyan mo ako ng pag-ibig sa gitna ng buhay na puno ng alalahanin. Wala akong naiwan. Uy, kuya. Po, sawa na. Bakit parang ang lungkot mo Sinabi ngayon? ni nanay kay kuya. Kunihin mo ang papel na may lupa ni Ate Lua. Grabe ang Oo ginawa nga, niya. ang tapang talaga ni kuya. Nakunin yung papel na yon mula kay nanay. Pero bakit parang kawawa Umalis ka ka naman, na. kuya? Masyado kang Bago halata. nito, hindi pa naaawa si kuya kanino man. Depende sa tao. Ang aking maganda, prinsipe, ay nagnanakaw mula sa tao at tumatakas. Sino ang magnakaw mula sa tao at bumalik? Kita ay magkikita sa bahay ng pamilya. Ay, kay Kontakantam at Hakyan. Kaya pala sinusuyo mo siya, ha? Subukan mong magmahal ngayon. Paano mo malalaman? Kung galit siya, isang beses lang tumayo ka at hindi ka na muling magmahal. Sino nagsabi sa'yo na hindi pa ako nagmamahal? May gusto rin akong isang babae pero tuwing nagkikita kami napakahirap. Parang hindi ako nakikita. Hindi man lang ako pinapansin. Nakakainis. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Oy, narinig ko na ang babaeng yon ay mag-aasawa na kay G-Bay Sung. Ano? Sigurado ka ba? Paano siya mag-aasawa kay G-Bay Sung? Sige kuya, may gagawin pa ako. Alis na ako. Good night kuya. Enjoy your sleep. Alis na ako kuya, hi. Kanino ka nagmana? Ang hilig mo sa babae.
Tapos na ba? Nasaan ako? Kaninong bahay ito? Ang ganda naman. Ilang baril mayroon ng bahay na ito? Naku po, tatay. Nasa health center ka. Ano ang gagawin mo sa malayo? Si Kuya Chin ay nalulong sa pag-inom ng alak. Buti na lang at naihatid siya dito. Kung hindi, baka wala na siya ngayon. Tia, kumain ka na ng lugaw. Niluto ko na. Kainin mo habang mainit pa. Pakiramdam ko masakit. Subukan mong kumain ng lugaw. Eto, kain na. Sa susunod, subukan mong huwag uminom ng alak ha. Kasi sabi nila, mahina na ang tiyan mo. Kapag uminom ka pa, hindi ka nagagaling. Kumain ka na. Kainin Mamaya mo na lang ng ako. kaunti, Hindi pa Tien. nadadala si Tito pa Kahala. uwi. Kamusta kayong lahat? Kamusta Tito Chin? Mabuti naman. Kaya nandito ako. Hagara. Pagod na ako. Kaya hindi ko kaya humiga dito. Uy, kuya, bakit ka nandito? Tanungin mo ang ate mo. Inuwi ni Kuya ang mga lungan para sa akin. Kuya, ang daming tao dito. Pero para kay Okmi lang ang binili mo. Marami din kaming mga longgan. Kapag gusto ko, pipitasin ko na lang. Bakit ka pa bumili? Alam ko, pero gusto ko pa rin bilhan ka. Kung hindi mo tatanggapin, dito lang ako. Hindi ako alis. Kokmay, nakuha mo na ang titulo ng lupa ni Lua. Sige, kakainin ko ang binili mo. Pero sa susunod, huwag mo nang gawin yon ha. Ipapasa ko sana. Pero sige, ikaw na lang, para mas may halaga. Kuya, hindi ka ba natatakot na magwala siya? Huwag mong sabihin kay Mama ha. Salamat, Kuya Hiep! Kaya, pwede naman yan, tama. Kotse sa loob. Subscribe sa Alas channel para hindi nyo malis sa mga exciting na videos. Salamat sa paghanap sa akin, tatay. Bumalik ka na? Papunta na ang anak na babae mo sa kanyang asawa. Sumama ka na. Kuya, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Kasi hindi pa ako na-pick up sa kabila. Ilang araw lang. Lagi kong sinasabi ito ha. Narinig ko na ang anak mo ay ikakasal sa mayaman. Tama? Bakit hindi mo siya itulak sa baril? Bigyan mo siya ng ilang pera para mabayaran ko ang utang. Opo, tanghalian. Kapag may pera ako, ay dadalhin ko ito sa iyo kaagad. Kuya, nakita ka na galing sa klinika na may sakit. Hindi ako masalita. Hindi ako palaging makakarating dito. Ikaw, tingnan mo kung may makukuha ka para sa akin. Not pa naman. Kuya, noong araw na yan, meron pa akong isang singsing na pilak. Kinuha mo muna. Diyos ko, luma na bang singsing? Oo, Bakit mo kinuha? suot ko ito. Wala nung ako'y 3 buwan pa lang. Bakit maaga kang gumising? May sakit na siya ngayon, umiiyak. Pinainom siya na ng gatas si mama, pero hindi siya tumigil sa pag-iyak. Si Lolo naglalaro ng maikli. Konting patak ng alak ay kaya niyang iwasan. Si Lolo naman ay nagbabala. Malaki ang tsansa na ang mga lasing ay paliparin niya sa hangin. Nakakaawa naman. Ha? Opo. Boss, meron pang 4 na natitira. Boss, kukunin mo pa ba? Sige na. Nako, Oo. iniwan mo. Ang pichel na pantimpla ko na sa... Ano? 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 Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para suportahan ako. May utang siya sa akin. Kaming dalawa ay magpipinsan. Tawagin na lang ang mga pulis. Dahan-dahan lang. Mga pinsan. Bagong balik lang siya mula sa ospital. Wala siyang pera para ibigay sa'yo. Siya ay may sakit at nakahiga lang. Kinuha mo ang buhay ng tao. Pero pwede mo kunin ang pera. Dahan-dahan lang. At hayaan mo siyang kumita ng pera para mabayaran ka. Huwag mo siyang pahirapan. Baka mamatay mo siya. Heto! Iginagalang kita, Kuya Nam. Kaya binabalaan lang kita. Bukas, pag wala kang pera, palalayasin Papa. kita. Lumayas ka na. Oh, ikaw. Oo. Uy, ano sa tingin mo ang Maghintay normal? mahal na pamilya. Umalis ka na! Tete, ayos ka lang ba, te? Sanang kulay ng lalaki. Salamat, kaibigan. Kapag pinalo nito ang oras, hayaan mo ito. Kung nag-aalala ka, natamaan ka nito, mag-ingat ka lang. Ngayon na
Ikaw na, ano ang gagawin ko? Sabi nila, pupunta sila bukas. Pero wala akong pera. Ano ang gagawin natin? Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Wala nang natitirang pera sa bahay. At niligtas siya ng baril ni Mr. Dewey. Pero namatay na rin sila lahat. Atay, huwag mo akong piliting magpakasal kay Mang Bay. Saklolo, gagawin ko ang lahat para kumita ng pera at bayaran ng utang, Nay. Huwag mo akong piliting magpakasal sa 07, Nay. Magbibigay ako sa te. Sabay mo naman ang community. Ngayon, lahat tayo ay nandito. Kailangan nating mag-usap kung paano makakatulong kay Kuya Chin sa panahong ito. Oo, may utang pa siya. Kaya pinipilit niya si Doy na magpakasal. Ayoko siyang tulungan. Ang loko-loko na si Chow, puro inom, babae, at pinapabayaan ang pamilya niya. Bahala na siyang mamatay. Tingnan natin ang Bakit ko siya tutulungan? Nakikita ko ang taong naghihirap, hindi siya. Masaya ka ba? Tama yan. Nakikita kong sa ngayon lahat ay nakasalalay sa kanya. Kawawa naman. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayon, kung gusto mong tulungan si Tra, ang tanging paraan ay dalhin mo ang pera sa kanya para makabayad siya ng kanyang utang. Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, hindi ako pumapayag sa antas na yon at hinding-hindi kita papautangin. Pero kung utang ng pera, magkano ang sapat? Pero sa ngayon, kailangan muna nating iligtas ang bata. Ibigay lang natin ang painting kay Ann bilang pambayad ng utang, hindi para ibigay ng tuluyan. Tama si Nguyen nga. Quiet ni Pam na. Kawawa naman. Ang bait-bait na nga. Masipag pa. Tapos pinilit na pakasalan yung lalaking yon. Tapos kapitbahay pa ng lolo ko. Bakit ganon? Uy, ewan ko. Bahala kayo sa gusto nyong gawin. Nag-ipon ako ng pera para itulong kay Duy. Ito nito ang para sa iyo. Mahal ko. Pa, Tingnan mo kung may pumasok na at ang aso ay tahol ng tahol. grabe. Nagkasakit ka? Nagulat ako. Saan ka pupunta? Narinig ko na masaya ang magmamaneho ng mabigat, kaya... Hindi totoo yan. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Oo, tama yan. Huwag kang magpakasal, maghintay ka lang. Anong gagawin ko? Hintayin mo akong makaipon ng sapat na pera. Magpapakasal ako at tutulungan ng pamilya sa pagbabayad ng utang. Huwag kang magdala ng baril. Mayaman siya. Pero hindi naman bagay ang matanda sa masaya. Ako rin ayaw ko niyan. Meron ka pa bang ganun? Pupunta na ako. Cheers, cheers. Oh, huwag kalimutang like, share at mag-subscribe sa channel ko, ha! Nandyan ba si tatay? Sige anak. Paalam at hanggang sa muli. Ito ang pera na kinontribute namin ni Bangguyet at mga bata. Kuya, kunin mo na ito. Magbayad ka na lang. Huwag ka nang magdala ng baril. Kawawa ako. At ako rin, eto yung perang naipon ko. Ibinibigay ko sa'yo. Salamat! Salamat din kay Kuya Nam, ha, Kuya Nam. Yin, ko lang nga alam kung ano ang Ano sasabihin. bang pasasalamat? Ang pera na ito, hiniram mo lang sa akin. Hindi ko binigay sa'yo. Naintindihan mo? Huwag mo nang pahirapan si Dewey. Sobra na ang kanyang paghihirap. Kung hindi mo ilalabas ang baril ngayon, wala akong magagawa para sa'yo. Salamat sa pagpunta. Opo, salamat po, Kuya Nam. Salamat po sa lahat. Ikaw rin, paminsan-minsan. Pumunta ka sa bahay ko. Kumuha tayo ng ilang baso para masaya. Pero kung iinom lagi, umaga, hapon, gabi, baka masira ang atay, namatay, hindi na masaya.
Kawawa naman siya. Alam ko na, Kuya Nam. Sige, uwi muna ako para ibenta pa. Kita, Si kids. Tito Jang o mga bata? Opo. Dumating na si Tito Nam. Paalam, kita Maraming tayo ulit. salamat po, Tito Nam. Naku, paalam na po. Kami ni Utmay ay uuwi na rin. Sige, matulog na kayo ng maaga. Uuwi na kami. Uwi na kami. Opo. Uwi na po ako, sir. Uwi na rin ba si sir? Uwi na po ako. Maraming salamat, ma'am. Uwi na ako? Salamat, kuya. Oo, mga lugar. Kuya Bin, gabi na. Umuwi ka na. Opo po, Tito. Uwi Opo. na ako. Naririnig ko. Kuya, uwi na ako. Uwi na ako. Toy, patawad sa iyo, anak. Umalis ka, ngunit kailangan kong gawin. Kaya nga nabiktima na ako, anak. Tiyo, hindi ako galit sa'yo. Huwag ka lang uminom ng alak at masaya na ako. Gusto ko pong sabihin kay tatay na balak ko pong pumunta sa Maynila para magtrabaho. Tatay. Say you wrong, man. Kita-kits sa susunod na video. Hindi nga, mas malayo ako. O, kita mo na. Pero, alam mo, ang puso natin minsan kakaiba din. Palaging nauuna. Talaga namang mahusay si Chunam, hindi ba? Oh, mukhang mahal ka ng kaibigan mong si Utmay. Kasi nakikita ko maraming hirap na dinanas si Du, kaya naaawa din ako sa kanya. O na nga pala, mamaya sasama ka sa akin sa bahay ni Ate Lu, ha? Ibinigay ni Hoa yung papel kay ate? Yung papel na binigay ni Kuya Hip sa akin, tama ba? Kawawa naman si Ate Lu. Katulad din siya ng sitwasyon ng nanay ko. Pero ang nanay ko merong tita, habang siya wala kahit sino. Sa tingin ko naman, naawa talaga ako kay Ate Lua. Nabanggit nga pala si Tita Hai. Naalala ko lang. Hindi ko alam kung nagbati na ba sila ni Tito Nam. Sa tingin ko, hindi pa. Pareho kasi silang matigas ang ulo. Si Uncle Nam, ayaw niya dahil iniisip niya si Uncle. Kaya't iniiwasan muna niyang makipag-usap kay Auntie. Si Auntie naman, sobrang prideful. Kung ganun, kailangan nating humanap ng paraan para magkita yung dalawang tao. Kasi iniisip ko na kung magkikilala sila, mag-uusap sila ng madalas, mas magkakaintindihan sila. Pero parang mahirap yata yon. Sige na, huwag kang masyadong mag-alala. May paraan na ako. Ha? Meron ka? Ang galing naman. Kumusta na kayo ng gwapong doktor? Matagal na rin kitang hindi nakitang lumabas kasama siya. Pumapasok ka lang mula Saigon, hindi naman malayo. Wala yon! Nag-ensayo lang ako. Magdamag na akong walang sinasagot na tawag. O baka naman, may gusto siya sa isang magandang babae dyan? Napansin ko na ang mga lalaki sa lungsod ay mas madalas na mahinhin kaysa sa mga babae sa probinsya. Hindi pwedeng mangyari yon? Kitang-kita sa ugali mo? Alam mo na may 70% na nangyari na yon? Sinasabi ko sa'yo, kung sino man ang magtangkang saktan si Kuya Huangmin, hindi ko sila patatahimikin. Huwag mo nang banggitin pa. Naaalala mo pa ba kung saan si Yen? May plano ka ba, ha? Yung batang babae na kasali sa group natin, di ba? Pumunta ako kay Min ng ilang beses at nagustuhan ko siya. Sino ang mag-aakalang ikaw ay magpapalayas sa kanya mula sa grupo? Hindi lang yon, maging ang buong klase ay sabay-sabay na nag-boycott. Kawawa naman Sa siya. totoo lang, pinagaan ko pa nga ang ginawa ko noon, pero kung patuloy siyang matigas ang ulo, ipapatigil ko siya sa pag-aaral. Pero kailangan mo rin maging maingat. Hindi nasa ilalim ng kontrol mo si Kuya Min ngayon. Sige, kain tayo guys. Uy, kain ka na. Lagi mo akong inaasar. Uy, sige na, kain na. Sige lang, halika na. Narinig ko na ikakasal ka na raw. Pumunta ka sa bahay para malaman. Pero sabi ni Duy,
hindi ka na mag-aasawa ulit. Masayang masaya ako para sa'yo. Pare, Mukha mo, nagkagusto ka sa isang babae buong taon, pero hindi ko pa rin makita ang mga ngipin niya. Buong araw, wala man lang itong ngumiti. Sabi nila, masaya ang pangalan niya, pero masaya ba siya? may kanya-kanyang taste tayo. Ngiti ka na rin. Maghapon kang nakangiti, kumuha ng isa pang bata, tumawa pa, at maging mag-asawa habang buhay. Tama ba? Anong meron? Magandang dalag. Magbabago ka ba ng ihip? Sige na. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Gusto ko malaman kung ano na ang nangyari sa bagay na pinag-usapan natin. Wala na. Huwag kang mag-alala. Ang doktor mo, hindi ko hahayaang may makalapit. Pati na rin ang mga taga-probinsya niya. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit masama bang taga-probinsya? Sasabihin ko sa'yo, palagi kang nakikita ni Min. Gusto? Tingnan mo ang mata mo. Mas maganda ba yung babae kaysa sa akin? Hindi pareho ang antas. Naiintindihan mo? Pero kailangang magmadali. Hindi ako masyadong matiyaga. Naiintindihan mo ba? Anong balak mo? Wala akong plano. Gusto ko lang na umuwi siya kaagad. Para hindi ako mag-alala. Ang kulit mo masyado ha. Baka naman galit na galit siya kaya gusto niyang sumabog, hindi ba? Hoy, hindi pwedeng mangyari yun. Huwag tayong magkalat ng chismis. Ming, tara na! Alis na ako, tatay. Tatay, mag-ingat ka sa bahay, ha? Sige lang, umalis ka na. Hindi naman maginhawa dyan. Umakyat ka ng maingat. Ano man ang mangyari, tumawag ka agad kay tatay. Opo, alam ko na po. Ito ang bayad sa serbisyo. Nandiyan ang address at numero ng telepono ng kumpanya ni Van. Pumunta doon at makipag-ugnayan sa taong ito. At iayos niya ang trabaho para masaya. Kung may kailangan ka pa, huwag magatubiling makipag-ugnayan sa akin. Huwag kang mahihiya ha. Alam ko na po. Salamat ng marami, Kuya Min. Tama na, ma'am. Huwag niyo na akong ihatid. Baka magkasakit pa kayo. Kaya ko na to. Hindi pwede. Ihahatid namin kayo sa kotse. Saka lang kami papayag. Pag may panahon ako, bibisitahin ko kayo. O, sige. Ingat ka. Alam ko na. Sige na, pumasok ka na at magpahinga. Opo, magpahinga na po kayo. Opo, sige po, magpahinga na po kayo. Magsaya. Talaga bang balak mong pumunta sa Saigon? Oo, aalis talaga ako. Hindi kita niloloko. Ayaw mo na bang manatili dito? Kung gusto mo or hindi, hindi importante. Tara, alis na tayo. Saan tayo pupunta? Pwede kitang ihatid do. Okay, sige na nga. Ikaw na magmaneho para mabilis. Alis na ako, Kuya Min. Salamat sa inyong lahat. Indeng sao nga. Ang buhay ko ay malungkot, kaya mahal kita malungkot din. Ang buhay ko ay malungkot, kaya hindi rin espesyal ang pag-ibig ko sa'yo. Ang buhay ko ay malungkot, kaya sino mang mahalin ko malinaw. Mahal kahit sino ay pareho lang sa akin. Wala akong kasalanan. Himpulis siya ba sa akin? Kuya Nam, bakit kapag nalulungkot ka, madalas kang kumanta? Ibang saya, ibang lungkot. Minsan kumakanta ng kanta, natugma sa nararamdaman. At pakiramdam ko, gumagaan ang loob ko. Nakikita ko na magulo ang relasyon mo kay Tita Nga at Tita Nguyat. Naiisip mo ba minsan na? Ang damdamin ni Tito kay Tita Nguyet basta isang emosyon lang para sa isang nakababatang kapatid? O baka naman merong pagkagusto? Hindi pwedeng mangyari iyon. Tandaan mo na ibinuhos ko ang pagmamahal na ito at naghintay ng higit sa 20 taon. Naiintindihan mo ba? Pero
Talaga bang hindi mo naramdaman kahit kaunti ang pagmamahal ni tita nga para sa'yo? Nakikita ko na mahal ni tita nga si Tito. Kahit na hindi niya sinasabi, alam ng lahat. Ikaw lang ang hindi nakakaintindi, ha? Hindi ka ba naaantig kahit konti? Ano ngayon kung naantig ako? Minsan, subukan mong balikan ang damdamin mo sa pagitan ni Tita Nguyet at Tita Nga. Sa tingin ko, magkasundo talaga sina Tito at Tia Nga. Ano ba ang ginagawa mo? Paalam aking kaibigan. Sa tingin mo ngayon ang mga bata, ang kanilang mga relasyon noon ay komplikado, hindi nila ako kukunin. Wala naman akong problema. Bakit mo nasabi Nakatira yun? naman ako sa bahay, kasama mo araw-araw. Paano mo ito nakikita? Anak, nagsisimula ka ng matalo si Okmi, hindi ba? Hindi ko talaga alam. Sinasabi mo lang yan. Huwag mong itanggi, sinasabi ko, hindi mo dapat gusto ang bata. Si Hep, mahal niya si Uki Mai mula pagkabata. Kapag nalaman niyang gusto mo ang spaghetti, hindi ka niya titigilan. Alam mo naman ang ugali niya, kaya mag-ingat ka. Alam ko, kuya. Pero ang damdamin na kusang dumarating ay hindi natin mapipigilan. Gusto ko talagang sabihin sa'yo. Ako, hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman ko. Pero sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa trabaho ko dito. Ang pakiramdam ay ang pinakamalinaw na bagay sa mundo. Napakahirap nito, anak. Sa buhay ko wala akong kasama, kaya minahal kita ng sandali. Kailanman bukas ay magiging maayos ka na. Sing O.R. Nakakainis ka talaga. Saan ka na naman nagpunta? At hanggang ngayon wala ka pa rin dito? Lagi ka namang nagiinom. Ano ba yan? Diyos ko! Araw-araw na lang ganyan ka? Nay, nakita ko si Anhay. Talagang malakas sa pagkain ni Utmi. May dalang pagkain si Anhay, pero kay Utmi lang. Di para sa akin. Pati lupa, binigay kay Utmi. Ano? Ano ang sinabi mo? Ibinigay ni Hip ang papel ng lupa kay Utmay. Wala akong sinabi. Wala akong alam. Ang taong iyon mula sa dampa ng palengke? Bumalik ka rito. Bumalik ka rito at malalaman mo ang galit ko. I see. Gising pa ba si Nanay at Itay? Gusto mo pa ba ng iba? Bakit ka natutulog? Nangahas ka bang makinig sa batang iyon na si Kwang? Ninakaw ang aking papel at pera at binigay sa kanya? Di mo ba nakikita? Wala iyon. Wala kang dapat alalahanin. Anong pinagsasasabi mo? Paalam. Hindi ako nakikinig sa kahit sino. Gusto ko, gagawin ko. Sino ang makakakita sa kanya? Pero nanay, huwag ka nang pumunta sa bahay ni Ate Lua para maningil ng utang. Pwede ba? Ngayon, buong baryo na ang nakakaalam tungkol sa panggigipit mo para makuha ang lupa at bahay. Natatakot ako na malaman ng mga autoridad ang tungkol kay nanay. Tinatakot mo ba ang asawa ko? Balak mong isumbong ang nanay mo sa mga opisyal ng barangay, tama? Hindi ka ba natakot? Kung magkasakit ulit si Mama, sa unang pagkakataon, hindi ako nananakot, hindi ako nagbibiro. Maglibang, Totoo ito. maglaro. Ma! Diyos ko! Diyos ko! Alam ko na ito noon. Ako ang nagluwal sa'yo. Sasakal kita hanggang sa mamatay ka. Pinapakain kita, pero hindi ka naman nagbibigay ng kahit anong prutas o karne dito. Hindi ibig sabihin wala tayong mga anak. Ang nanay ay walang ganyan kamahal na kotse. Tama ba? Ayan na ang ulan. Diyos ko, si Kuoni yun. Diyos ko, hindi ikaw. Binawasan mo ang anak mo. Diyos ko, bakit ba palaging ginugulo ako ng batang ito? Diyos ko, bakit palaging nangyayari ito sa akin? Diyos ko. Pag-usap siya ng email, para hindi mo kayo sa mga nakatsabi dyan. Naku. Diyos ko, grabe. Suot ko itong damit na ito, mukha akong batang 18. Sobrang bata. Nakakamatay sa ganda. Diyos ko, kahit ako ay natutulala sa sarili ko. Huwag nang banggitin ng ibang lalaki. Ito, tinatawag nila itong magandang nakasisilaw, pero hindi nakakasilaw.
Ano ba ito? Anong meron dito na parang nagtatago kayo? Kuya, pumasok ka na para kunin ang damit? Oo, sige, sige. Ikaw din, anong ginagawa mo, ha? Opo, Aba, tita, saan ka pupunta at ang ganda-ganda ng bihis mo ngayon? Wala naman, pero... Oo, may pupuntahan akong lakad. Wala, nag-acting lang. Normal naman kahit anong isuot mo, maganda pa rin. Ngayon, kabataan, hindi ka mag-ayos. Kapag tanda mo, wala nang makakakita nito. Sige, alis na si tita. Opo. Ate, tara na pwede ba, anak? Nag-aalala ko? Oo, walang problema, ma. Huwag kang mag-alala. Bakit? Ba't parang tahimik masyado doon? Baka naman si Nam sobrang sabik na. Nauna na siya sa atin. Oo, tama ka rin naman. Kung magkasama ang dalawa, baka pagchismisan tayo ng mga tao. Oo nga, di pwede. Huwag muna tayong magdiwang. Baka kinansela niya dahil sa ibang bagay. Ano sa palagay mo? Wala talaga. Kung nagkasundo kayong dalawa na magkita ng pribado, natural lang na may pribadong usapan. Hayaan mo na lang. Makipagkita ka na lang sa kanapag-usapan. Oh, huwag mong intindihin. Halika dito. Ginagawa ko na. Huwag na. Layo sa bayan. Sige. Dito tayo mag-inom. Pwede rin naman sa bahay mag-inom. Natuklasan ko lang na ang lugar na ito ay perfect para mag-inom tayo. Kuya Nam, nakakasawa ng mag-inom sa bahay. May sariwang hangin ako. Tapos kita ang lotus. Tapos amoy ng lotus pa. Mas masarap ang inuman, Kuya Nam. Dito ka lang, sandali lang ha. Tatawag ako ng pulutan. Iyan ang kulay ng Opo. manok. Salamat sa panonood ng video na ito. Kain na. Uy. Tulungan mo naman ako umangat. Di ko akalain yan. Romantic din si Kuya Nam, ha? Ang ganda ng lugar na ito para sa date. At saka, may problema ba? Bakit hindi ba pwedeng pag-usapan sa bahay kaya dito pa nag-usap? Narinig ko bang sinasabi mo na magplano-plano ng 5 beses? Kailangan ni Nam na magkita tayo dito para malaman ni nga na lumabas si nga. Grabe! Paano ba naman magplano ng ganyan? Ikaw ang nagpaalam na pupunta ka rito? Si Utmay, sinabi Sino si niya rin Utmi? yon. Diyos ko! Utmi, narinig mo ba Ne, ako? may sulat pa nga siya sa akin. Kita mag-usap! Alas 3 ng hapon sa lugar na numero FIMA, 1, 2, 3, 4, 5. Rothap Tourist Area. Ha? Bakit may address? Bakit kayong dalawa Tama nga. nandyan? Si Kuya Nam ay nagtakda ng appointment kanya Ha? dito. Si Namhem ba yun? Si Ok? May rin ba? Niloko na ni Ok. May Ang sinahay nga. sabi mo, ako, niloko Tama ako ka. ng mga bata. Kararating lang ni Hang dito. Dinala niya ako dito. Bumili siya ng mga pulutan. Pareho sila magkakasama ngayong Itong araw. mga bata na ito, kailangan kong umuwi at sermunan sila, naglakas loob na mangloko. Tapos Huwag. na, tapos na. Huwag! Opo, tama na. Ngayon na nandito na si Nga, gusto ko na rin sana siyang kausapin. Alam ko na madalas magkita ang mga bata. Kami ni Nga. Pero Nga, wag mo akong isipin na lang. Mag-asawa ka na. Para hindi na mag-alala ang mga tao tungkol sa'yo. Nahihirapan ako. Nahihirapan ang puso ko. Pero sa buong buhay ko, hindi ko papakasalan si Nga. Mahal ko ang iba. Naiintindihan mo ba, Nga? Gusto kong pakasalan ng iba. Kailangan mo akong intindihin, Nga. Alam mo ba, Nga? Ha? Hindi ko pakialam kung hindi mo papakasalan. pakasalan si Tran. Ang taong mahal mo ay iba, wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ng tulong mo, hindi ko rin kailangan ng tulong ng iba. Hindi mo kailangan, Pero hinahanapan ako nakakahiya. ng mga tao ng paraan para ipareha ako kay Nga. Nahihiya ako. Parang nagdadala ako ng problema o malas kay Nga. Kaya mo na huwag pakinggan ang sinabi ko.
Isipin mo na lang hindi ako pumunta dito ngayon. Hahatid ko singa pa uwi. Mga bata, makikita nyo pa rin ako. Paano nyo naisipan na lokohin ako? Mag-subscribe sa channel Gian Migon. Oh, Hindi mo Diyos na-miss ang ko. mga napanood. Grabe talaga itong dalawang ito. Nandito na rin tayo, tara na. Ay, sige. Mag-usap tayo. Bigla-bigla kayong nag-away, tapos umalis. Wala na bang ibang paraan? Pero si Kuya Nam talaga, nagkakamali din. Dapat hinabol niya si ate nung umalis siya. Patay. Andali ba? Hala, magagalit sila sa akin pati si nakikita mo? nanay. Oo nga. Huwag ka nang mag-alala. Kung ano man nangyari, humingi na lang tayo ng paumanhin. Matatapos din yan. Hindi pwede. Sobrang magtatampo siya. Talaga? Ano na ngayon? Ang nakakaalam. Oo, tita naman. Patay na. Alam mo ba kung ano ang resulta? Bakit napakatagal? Ano ang nangyari? Wala, kain na, huwag nang maghintay. Mi, anong nangyari sa iyo, ha? Patay tayo dyan. Galit na sa akin si Tita Ha. Ano bang iniisip nyo? Balak mo bang gawing katatawanan si Tita? Diyan? Busog na ba mga bata ngayon? Pinagtatawanan na ako ng mga tao. Ano bang pakialam nyo? Bakit ba kayo nakikialam? Tita, sorry na. Gusto ko lang naman na magkaroon kayo ni Tito Nam ng chance Para na mag-usap. saan? Kasi wala naman akong gustong pag-usapan sa lalaking yon na malaki ang tiyan. Alam ko na. Gusto nyong mag-ina na paalisin ako sa bahay, hindi ba? Oo, wala pong iba, Tita. Sa lahat ng oras, gusto naming mag-ina na nandyan ka kasama namin. Pero Tita, kailangan mo rin alagaan ang sarili mong kaligayahan. Hay, gusto lang ng nanay ko at ako na maging masaya kayo. Kaya ganun lang ang ginawa niya. Patawad galing sa nanay ko at ako. Hindi naisip ni Tita ang nararamdaman nyo. Pagod na ako. Lumabas na kayo mag-ina. Tama na. Sinabi ko nang lumabas. Oo. Ang tito, ayos lang. Pero kailangan ninyong mag-isip. Isipin ang sitwasyon ni Tita Hainga. Anong iniisip mo? Sino ang nag-isip ng unang laro? Oo. Ako yon. Sino ang nagpapanggap na sulat ni Kuya? Oo. Ako rin po. Huwag mong akuin lahat ng kasalanan para kay Ukmay. Ha? Ang peke na pirma ay si Ukmay lamang. Siya lang ang may gusto ng buong bagay na ito. Kuya Nam, ang galing Ganun mo. ba? Ako ang nag-alaga sa'yo mula pagkabata, kaya alam ko lahat. Malika ang hiya. Ngayon? Hindi ko alam kanina. Hindi ko alam kung may nasabi akong hindi maganda. Pagdating ni Tita sa bahay, pumasok siya sa kwarto at iyak ng iyak. Hindi ko na alam ang gagawin ngayon. Umiiyak ba ng husto si ate? Walang anuman. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Baka sakaling gumaan ang loob mo. Ang buhay ko ay malungkot, kaya't saan man ako magpunta, ay malungkot pa rin ako. Hintay. Malungkot ako, kaya hindi nagtatagal ang relasyon ko. Kuya Min, ano na ang gagawin natin ngayon? Ako rin, hindi ko alam kung anong gagawin. Ang mga usaping pag-ibig, sa tingin ko dapat ito ay nagmumula sa puso. Hindi ito pwedeng pilitin na lang. Ngunit nanay ko, si Tita, si Tito, paano na lang mabubuhay ng ganito palagi?
birthday, Do. Hi! Saan ka pupunta? Kakalipat mo lang sa trabaho? Saan ka pupunta? Ayos ka lang bahay. Pag walang pera, mamamatay ka. Pero hindi ka mamamatay sa lungkot. Ha? Pwede bang magtrabaho? Mabilis ring nakabawi si Koy. Dalawa, hindi tulad natin. Malungkot sa isang tao ay malungkot buong linggo, buwang, taon, minsan buong buhay pa. Sige!